Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Let's welcome the presence of the Lord in this place. Yes, we welcome you, Holy Spirit, my God. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Be exalted, O God. Be exalted, O Lord. Take your place, O God. Hallelujah. Glory to God. Nakakaupo na po ang bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Umaga ba o tanghali sa inyong lahat? Ito po ay ang ating second service and we thank God for another week na nakaraan na tayo po ay ginabayan at sinamahan ng ating Panginoon. Ngayon pong buwan ng March, ang atin pong theme is Revival, a Call to Absolute Surrender. So yung absolute surrender po, yung kompletong pagsunod sa ating Panginoon. This is very important sapagkat alam po natin that only obedience to the Word of God. Siyempre, pag sumunod tayo because we have faith. No? Hindi naman tayo makakasunod sa pinaghagawa ng Diyos kung hindi tayo nananampalataya sa sinabi niya sa atin. So, only obedience, no? Only obedience po will bring miracle. Kapag ang isang bagay na sinabi ng Panginoon ay pinanampalatayanan natin at isinagawa natin, ito po ay magdadala sa atin ng himala. Kaya po napakahalaga ng ating theme for this month, Revival, a Call to Absolute Obedience. Sabihin nga po natin, absolute obedience. Yan. Pero ang topic po natin ngayon with regards to obedience is obedience our obligation. Sana po sa ating pag-aaral ngayong umagang ito ay mabago ang ating pananaw patungkol sa pagsunod. Because makita natin na ang pagsunod ay napakahalagang factor upang ang anumang mga himala na kailangan natin ay magkaroon ng kaganapan sa ating mga buhay. And because of that, sana po'y mabago natin ang ating kaisipan o madagdagan natin ng kaalaman ang ating kaisipan patungkol po sa salitang obedience. Sabi po, obedience, our obligation. Minsan kapag hindi natin sinabing ganito na obligasyon natin ito, that means to say we can do it or we cannot do it. No po. Pwede nating gawin, pwede nating hindi gawin. Tayo po ay may mga obligasyon sa ating mga buhay. At when we have obligation to fulfill in every area of our lives, we take it seriously. Seryoso tayo sa obligasyon na inako natin. Ano ba yung mga obligasyon natin? Let's start with our life, no po? Obligasyon natin sa ating sarili, na ingatan natin ang ating sarili. No? I-prosper natin ang ating sarili. Obligasyon natin sa ating pamilya, na once tayo nagkaroon ng pamilya, meron na tayong obligasyon na magtrabaho ng maayos upang masustain natin ang needs ng ating family. Obligation natin sa ating pinagtatrabahuhan, kung tayo nagtatrabaho. Obligasyon natin sa ating pag-aaral, kung tayo nag-aaral. Obligasyon natin sa ating negosyo, kung tayo nagninegosyo. Obligasyon natin sa ating kapwa. Ano po? Ang dami nating obligasyon na kapag alam mo na this is my obligation, we do our best. We are serious sa ating mga ginagawa. At alam po natin na ang bawat isa po sa atin ay nagkakaroon ng kakaibang damdamin kapag ka po nagkakaroon ng katagumpayan ang anumang bagay kung saan binibigyan natin ng katuparan ito. Kung saan binibigyan natin ng katuparan ng anumang obligasyon po natin. So nagkakaroon tayo ng positive personal pride. Ano po? Kapag na-fulfill natin yung obligation na ito. Tingnan niyo yung mga ngayon, darating na po ang graduation. Kumusta na dyan ang mga nanay at tatay natin na nagpapagal, naghihirap, dinodoble ang panahon, no? Ang sabi nilang araw ay ginagawang gabi para matustusan ang baon, pang araw-araw, ang matrikula, ang mga projects, mga contributions sa school na kailangan nating ipagkaloob dahil obligasyon natin yon. And then, once nag-graduate yung ating anak, hindi po ba ano yung nararamdaman natin, mga magulang? Sobrang excited natin, sobrang tuwang-tuwa tayo. Meron tayong tinatawag na positive personal pride. Lalo na kung graduate na ang ating mga anak, ang iba nagpapatarpulin pa, nilalagay sa munisipyo.
lalo na kung sila'y nag-board exam at nakapasa, di ba meron tayong sense of fulfillment. Sobrang proud tayo. Lalo na kung valedictorian o kaya cum laude, summa cum laude ang ating mga anak, lahat ng pagod natin ay nawala. No. Pero ba't nangyari yon? Kasi sumunod tayo at nagkaroon tayo ng obligation. No? Obligasyon nating pagtapusin sila. Obligasyon nating pag-aralin ang bawat anak natin. Pero the good thing is that kapag ito'y nagkaroon ng katuparan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na positive personal pride. Ang sarap sa puso nun. Kaya mga estudyante, pagbutihan natin ang ating pag-aaral. Iyan ang sukli natin sa ating mga magulang na nagpapagal, nagpapakahirap para matustusan ang inyong mga pag-aaral. Amen po ba? O, sa mga asawang babae naman, lalo na kung tayo ang ating mga asaway OFW, pagbutihin natin ang pagmamanage ng mga pagpapala o blessings o sweldo ng ating mga asawa para pagbalik naman ng mga asawa natin, matagpuan nila na may bahay na kayo, may sasakyan na kayo. Hindi nila matatagpo ang pag-uwi nila, may utang pa kayo. No po? So, para yung sense of fulfillment ng ating mga asawa ay maramdaman nila at nagdudulot ito ng kasiyahan sa atin. Tayo po mga Kristiyano, meron tayong hindi lamang secular obligation, but we have also a spiritual obligation. Sometimes we are very serious in our secular, ibig sabihin, dito sa mundong obligasyon. Pero when it comes to our spiritual obligation, we are not that serious. Hindi tayo ganun kaseryoso. And one of those obligations sa ating spiritual obligation ay ito pong obedience to Christ. So, ibig sabihin ng pagsunod pala natin sa Panginoon, ang pagsunod pala natin kay Kristo ay obligasyon. Pakisabi nyo nga po sa katabi nyo, obligasyon pala yun. Obligasyon pala iyon. No po? So tayo po ay inutusan hindi lamang mabuhay in obedience to Christ. Nung tayo po ay tinanggap natin ang ating buhay, sa ating buhay ang Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, tayo po ay inutusang mabuhay ng mayroong pagsunod kay Kristo. At yan pong pagsunod na yan sa Panginoong Yesus ay resulta ng ating pagsunod sa Panginoon. Pero hindi lamang po doon natatapos ito. Yung ating pagsunod ay ating obligasyon kay Kristo bilang anak ng Diyos. Diba sa pamilya, ang bawat member ng family, we have obligation to fulfill, no? Sa member ng ating family. Ang tatay may obligasyon sa kanyang asawa, may obligasyon sa kanyang anak na dapat niyang bigyan ng katuparan. Ang anak may obligasyon sa mga magulang. Ang mga magulang may obligasyon sa kanilang anak. This is a family. And now, tayo na nakakilala sa Panginoon, naging anak ng Diyos, meron tayong obligasyon na sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. So ang ating pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang iniutos ito, kung hindi ang ating pagsunod sa ating Panginoon is out of gratitude. Out of gratitude. Sabihin nyo nga po, out of gratitude. Dahil sa habag na ibinigay ng Panginoon sa atin. Dahil sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. And when we speak of gratitude, ang ibig pong sabihin nito, gratitude alone will not enable us to obey Christ. Hindi lang pasasalamat. Only depending on His power daily by faith will accomplish that. But obedience is our Christian obligation just the same. So hindi lamang po pasasalamat sa Diyos ang ating nagiging dahilan ng pagsunod, kung hindi obligasyon din po natin to bilang mga anak ng Diyos. Ngayon po, tingnan natin itong obligation, our obedience, our obligation. Buuin natin yung acrostic ng word obey. Na po. Spell obey. O-B-E-Y. Obey. So dito po tayo iinog sa atin pong pag-aaralan. Our obligation is to obey Christ. At kapag sinabing obey Christ, meron po itong dapat na makita nating nakapaloob sa ating pagsunod sa Panginoon. So let's start with letter O. So ang letter O po is occupied. Sabihin nga po natin occupied. O saan ba tayo dapat magiging okupado? John chapter 12 verse 26 letter B. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan ako naroroon ay naroroon din siya.
Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa atin. So ano po? Occupied. Occupied dapat tayo. Sumusunod tayo kay Kristo. This is our obligation to obey Christ. Kaya dapat pag sinabing obey, occupied tayo. May ginagawa po tayo. Nandoon yung ating business na meron tayong gagawin. Anong gagawin natin? Saan tayo dapat ma-occupied? Letter A, we need to be occupied with bearing fruit. Hindi tayo na born again, nakakilala sa Panginoon, then wala na tayong spiritual things in our lives. Tayo po'y na-born again sapagkat inaasahan ng Diyos na tayo magbubunga. Walang isang tao na nagtanim ng puno na fruit-bearing tree na nung itananim niya, okay lang sa kanya kahit 30 taon na ay wala pang bunga. Baka putulin na niya yon. Alam niyo po, paborito ko yung alatires. Yung alatires po, paborito kong almusal yan. Alam niyo na ba yung alatires? Yung maliliit na bunga kinakain ng mga paniki. Gustong-gusto ko yan. Lalo na sa umaga, pero natuklasan na ang alatires po pala is very rich na maging gamot yan sa ating katawan. Herbal pala yan at napakaraming beneficial pala po niyan. So ito pong alatires na ito, nagkaroon ng doon sa likod bahay po namin sa Pulong Buhangin, may tumubong alatires. Naghahanap nga ako saan ba akong makakakuha nito, gusto ko to. So tumubo siya sa likod ng bahay namin, kaso hindi nakat. Nung hindi makat, ang dami niyang bunga, pero napakataas, hindi kayang abutin ng sungkit. Kaya yung bunga, hindi ko napapakinabangan sa sobrang taas niya. So naibigay lang niya, lilim. Lumaki ng napakalaki, naliliman yun, parang hindi ko na kailangan magpabubong. Pero yung ibang halaman ko, naapektuhan sa taas niya, pinaputol ko. Kahit paborito ko, pinaputol ko na. Walang sino man sa atin na magtatanim ng fruit-bearing tree na hindi tayo mag-e-expect ng bunga. Lahat tayo nag-e-expect ng bunga. Ganon din po tayo, mga magulang at kapatid. Nung makakilala tayo sa ating Panginoon at isinuko natin ang ating buhay sa Diyos, ang Diyos ay nag-e-expect ng bunga. Kaya para magkabunga, kailangan magtanim ka, kailangan diligin mo, kailangan lagyan mo ng pataba para magkaroon ng bunga. Tayo din, mga magulang at kapatid, para magkaroon tayo ng spiritual fruit, kailangan diligin, alagaan, pakainin, para magkaroon ng bunga ang ating mga buhay. Dalawang klase ang bunga na hinihintay ng Diyos na makita sa ating mga buhay before He comes. Ano po? Ang unang bunga ay yung fruit of the Spirit. Kapag tiningnan nyo ang fruit of the Spirit, this is the character of Christ. Ito yung character na gusto ng Panginoon na makita sa ating mga buhay. Kaya bunga, no? Bunga ng pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon, may bubunga diyang kabaitan, may bubunga diyang katyagaan, may bubunga diyan na self-control, may bubunga diyan na pagmamahal, may bunga diyan na iba't ibang bunga, 9 na bunga ng Espiritu Santo ay lilitaw sa ating mga buhay. Kaya pag sinabi nating we will obey God, we must be occupied with bearing fruit. And one fruit is the fruit of the Spirit. That means to say, ang ating pagkatao, ang ating character, ang ating attitude, ay iniintay ng Diyos na may makitang bunga. Kumusta kang inang umaga? May nalaglag bang bunga sa inyo? No? Nagmamadali kayo, ang tagal gumising. Gising, malilate na tayo. Bahala ka. Nalaglag yung pagtsatsaga. Nalaglag yung kindness, no? May mga nalalaglag na bunga sa atin. Every day, may nalalaglagan tayo ng bunga. Nagagalit tayo, nawawala yung kindness natin. Pambihira ka, ganyan. Laglag si bunga. Kinat tayo habang nagdadrive tayo. Pambihira niya. Laglag si bunga. Ang daming nalaglag. Bago kayo nakarating dito, may nakakabit pa ba na mga bunga o nalaglag ng lahat? Ang nais ng Panginoon na unang-unang ma-occupied tayo ay mag-bear tayo ng bunga. And that is, when we speak of bunga, spiritual gift, this is our character. This is our attitude. And God promised us that God will change us from glory to glory. Alam po natin yan. No one is perfect. Walang taong perfect. All of us have weaknesses. Bakit perfect ka ba? No. All of us have weaknesses. But God knows our heart. And it is important to be honest with yourself na ikaw ay iniingatan mong ang bungay manatili. No? Iniingatan mo ang bungay, huwag malalaglag sa'yo. And God knows your heart. So, huwag natin sasabihin, alam naman ng Diyos yan eh. It depends also
on our heart. We cannot deceive God. Amen po ba? Hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Minsan nga kaya mong lokohin ang sarili mo. Pero ang Diyos, hindi natin kayang lokohin. So, let's examine ourselves. Yung bunga dapat lumabas. Kindness, hindi ako mabait. Dapat palabasin mo yung bunga. Diligin mo, lagyan mo ng vitamina ng salita ng Diyos para may lumabas na kindness sa'yo. No? May lumabas na kabutihan sa'yo. Hindi ako marunong magmahal kasi nadala ako. Sinaktan ako ng mga tao kaya ayoko na magmahal. Abay, diligin natin ang ating mga puso para lumabas yung bunga ng pagmamahal. So, 9 na bunga po yan na kailangan nating siyam. May hawak lang akong mic, baka sabihin nyo, 8. 9 na bunga po yan na kailangan lumabas sa ating bunga. Another fruit is soul. Mga nawawalang kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Multo? Hindi po. No. Ang kaluluwa sinasabi natin, lahat ng kaluluwa ng tao, lahat ng espiritu ng tao ay patay apart from Jesus Christ. Hanggat hindi natin ipinagkakatiwala o tinatanggap si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ang ating espiritu ay mananatiling patay. At ang mga patay na espiritu ay hinahanap ng Diyos upang makarinig ng salita ng Diyos at muling mabuhay ang kanyang espiritu. John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, para yung tao na yon, napatay ang espiritu, yung makarating sa langit, anything happens, rapture of the church or even death, diretso siya sa langit. Dapat maborn again siya para mabuhay na muli ang kanyang espiritu. Kaya, yung mga patay ang espiritu, iyon ang nais ng Diyos na makitang bunga mo, maging bunga mo. Kumusta ang tatay mo? Kumusta ang nanay mo? Ang asawa mo? Ang anak mo? Ang mga kapatid mo? Ang mga kaibigan mo? Buhay na ba ang espiritu nila? Sila ba'y meron ng buhay na walang hanggan? Kung wala, this is the fruit na hinihintay ng Diyos sa atin. Yung bunga ng magulang mo. Dapat ang mga magulang natin makakilala sa Panginoon. Kahit hindi nyo dalhin sa JIL, it's okay. Hindi kailangan dalhin natin sa JIL. At hindi nyo rin dapat isipin na, ay, hindi ko nadala sa JIL, sa impyerno siya. No! Hindi po yan ang tinuturo natin dito. Ang tinuturo natin dito, they must have genuinely accept Jesus in their lives as their Lord and Savior. Born again sila. Amen po ba? Maliwanag po ba yun? Bangkala natin, pag dinala lang natin sila dito, tsaka lang sila maboborn again. Hindi po. Kahit ano pa, at saan pa sila, basta tinanggap nila ng totoo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, born again sila. So sila po'y bunga na hinahanap ng Diyos sa atin. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya kumusta ang mga magulang mo, ang mga kapatid mo, ang asawa mo, wag mga asawa, ang asawa mo, po, ang mga anak mo, kumusta sila? Sila ba'y naging bunga muna? So ito po yung 2 bunga na inaasahan ng Panginoon. Occupy ourselves with bearing fruit. Bantayan po natin yan sa ating mga buhay. Kasi sabi ng John 15 verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. So tayong lahat tumatanaw ng pag-ibig ng utang na loob sa Diyos dahil sa pag-ibig na binigay niya sa atin, dahil sa pagdurusa na binigay niya ang kanyang sarili para maborn again tayo. Oh, we thank God so much. We love the Lord so much. At nais nating mapaligaya ang Diyos. Nais nating maparangalan ang ating Panginoon. And one way, no, kung nag-iisip kayo, paano bang pagpaparangal ang ibibigay ko sa Diyos sapagkat siya'y nararapat? One way is bearing fruit. Ang isang paraan ay mamunga tayo. Ang isang paraan ay mabago ang ating buhay. Ang isang paraan ay nakikita ng Diyos na hindi masasayang ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo kasi ikaw ay nagmamahal sa Diyos at pag nakakita ka ng nangangailangan ng mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon, walang direksyon ang buhay. Gusto nang magpakamatay. Pag nakakita ka ng ganito, naaalala mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. At naranasan mo at ibabahagi mo ito sa Kanya kasi ayaw mong mawala ng kabuluhan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo because you love Jesus. Kaya tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya tayo nag-share ng Word of God. It's because we love God. Why do we love God? Namatay siya. Huwag nating bigyan ng dahilan na ang kamatayan ni Jesus ay mabaliwala sa buhay ng tao na yon. Amen po ba?
May dinala ang Panginoon na tao sa iyo. Huwag mo ngayaang mabaliwala ang kamatayan ni Jesus sa buhay ng tao na yon. At kapag hindi mo siya binahaginan ng salita ng Diyos, binabaliwala mo ang kamatayan ng Diyos sa buhay ng taong iyon. And because we love the Lord, hindi natin palalagpasin na hindi maibahagi sa Kanya ang mabuting balita ng Panginoon. Kasi ayaw nating mabaliwala ang kamatayan ni Jesus para sa Kanya. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So we need to be occupied by fruit bearing. No, tayo ay mamunga at nawa po ay makita ng Diyos ang hinahanap niyang bunga sa atin. So with regards po, mga magulang at kapatid, sa ating pagbe-bear ng fruit, dapat po ang ating mga service must also be rightly motivated. Siyempre, sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat tama ang motibasyon ng ating mga puso. Paulit-ulit natin yung sinasabi because we can easily serve the Lord with wrong motivation. We can easily serve the Lord with wrong motivation. At ang pinakamasama pa po niyan, kaya nating itago ang ating motivation sa mga tao. Kaya napupuri tayo, natataas tayo, napaparangalan tayo, pero iba yung motibo natin. Always remember, lagi ko po itong sinasabi sa preaching ko, mga magulang at kapatid, pagharap natin sa Diyos, yung totoo ang lalabas sa atin. Kahit naglingkod ka sa Panginoon, iba yung motivation ng heart mo. Selfish motivation, selfly motivated, lilitaw po yan sa harapan ng Diyos. Kaya ngayon palang sinasabi ko na, para sa paglilingkod natin sa Panginoon, maging maayos ito sa harapan ng Diyos. Kumbaga makikredit, no? Hindi masasayang, kundi magkakaroon ng credit sa ating mga ginagawa dito sa lupa. So, self-righteous service versus true service. Tayo po, ay pastora, hindi para sa akin yan kasi hindi naman ako worker. Alam niyo po ba kahit hindi kayo worker, you are workers of the Lord? Nasaan ang inyong ministry? Wala dito sa loob. Ang ministry nyo, nasa labas kung saan kayo nandun. Amen po ba? Lahat po ba kayo ay nakakatagpo, nakakapag-usap sa tao sa loob ng isang araw? May nakakausap ba kayong tao sa maghapon? May nakikita ba kayong tao sa maghapon? Sino wala? Pag wala, nasa island lang kayo nun. Pero kung nasa bahay kayo, tsako, may nakakausap kayo. Kapitbahay nyo, di ba? Asawa mo, anak mo, etc. Kung wala tayo sa loob ng ministry, meron kayong ministry sa labas. Kung saan kayo inilagay ng Diyos. Do you know na kung saan kayo nilagay ng Diyos, may purpose ang Lord sa inyo? Di niyo po ba naiisip, ba't kayo itinaas ng posisyon ng Diyos? Ganun lang ba yon para kumita kayo, lumaki pera nyo? No. The real purpose of God is, ikaw ang kanyang ambassador doon sa lugar na kinalalagyan mo. Amen po ba? So, naglilingkod tayo sa Panginoon. Yung ginagawa mong paglilingkod, yung pagtatrabaho mo faithfully, na ginagawa mo na hindi ka nandadaya, hindi ka nanloloko, pumapasok ka sa oras, that is your service to God. Dahil dyan na ipakikita mo ang tunay na Kristiyano. So, lingkod mo na yon, paglilingkod mo na yun sa Panginoon. Ngayon, paano natin makikita ang self-righteous service versus true service? So, number 1 po, self-righteous service comes through human effort. Ang self-righteous service, galing lang yan sa sarili nating lakas. Ang true service comes from relationship with divine other deep inside. So, ang self-righteous, galing lang yan sa effort mo. Ang true service, galing. Batayan natin ang relationship natin sa Lord. Kaya kung ang service natin is galing lang sa sarili nating lakas, madaling bumigay, madaling umalis, madaling mag-quit, madaling mag-resign. Yoko na. Pagod na ako, hirap na ako. Madaling mag-resign, madaling mag-quit. Dati kang preacher, nawalan ka ng boses, ayoko na, hindi na ako makapaglilingkod kasi ala na akong boses. Ito lang ang kaya kong gawin. Pero may kamay ka, pwede ka magsulat. True service depends on our relationship with God. Kaya, i-example ko sa inyo self-righteous service, true service. Siya sa effort lang niya. Magaling siyang kumanta, nawala ng boses, hindi na maglilingkod. Pero kung ito'y true service, kung nawalan siya ng boses, meron pa siyang ibang bahagi ng kanyang katawan na pwedeng gamitin sa paglilingkod sa Diyos. So, hindi siya titigil.
Kasi ang basihan ng paglilingkod niya is not his effort or her effort. Ang basihan ng paglilingkod niya is his relationship with God. Nakita niyo ba yung preacher na walang kamay, walang paa? Ano pangalan? Nick. Si Nick. Ikaw, kung maputulan ka ng lahat ng yan, nasan ka na? Baka hindi ka na gumagalaw. Baka iyak ka na lang ng iyak. Pero look at Nick. Pastor na yata siya. Sa kanyang kawalan ng mga limbs, still, naglilingkod siya sa Panginoon. Napakaraming paraan at napakarami pang bahagi ng ating katawan na pwede nating ipagamit sa Diyos. Pero kapag ikaw ay self-righteous service, pag wala ng effort, pag wala ng ganito, tigil na tayo. Pero kapag true service, ang batayan natin, relationship natin sa Lord, mas nagpapatuloy pa tayo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Next po, self-righteous service is impressed with the big deal. True service finds it almost impossible to distinguish the small from the large service. Ang self-righteous service, nandyan lang siya kapag maramihan, kapag malakihan, kapag grande, kapag magiging sikat, kapag magiging powerful. Yan ay self-righteous service. Pero pag maliliit na, wala na siya. Pero ang true service, hindi mo ma-distinguish yung maliit na gawain sa malaking gawain because the effort is the same. Minsan pagka marami, iba effort natin. Pero kapag kukunti na, malata na effort natin. Sige, ganito na lang tayo. Ang true service, kay maliit, kay malaki, still the same. I just want to give glory to whom glory is due. Marami po ako nakikitang mga tao na hinahangaan ko. At isa po dito ay with regards to small and big services. No? Si Pastor Ramey, yung naging preacher po natin dito, ang isang hinahangaan ko sa kanila, pag umakyat ka ng prayer mountain nila, kahit isa ka lang, kakausapin ka nila at sharean ka nila. Kahit anong oras kayo dumating, alas 12, ganito, bukas ang pintuan, tatanggapin ka nila para manalangin. Nakikita ko. Nung nagpunta ako doon, maghapon, nakita ko, ilan na yung kinakausap, malat na, pero nagsishare pa rin. Kaya malaki ang grupo, kaya maliit na grupo, kaya iisang tao, nagsishare pa rin. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya because of my limitations sa aking boses. Kasi pag ganun, madali na po akong mamalat. And once na namalat ako, ang tagal ko namang makarecover. So, ang daming effect na nito manggagaling sa gawain ng Panginoon. Kaya medyo ingat ako dun sa boses ko. Sabi ko, hindi ka namamalat, hindi ka napapaos. Sa akin, pag ganyan, ako po, unti-unti na yan. Hanggang sa, wala na akong maianong boses. Hindi po ba sa Downwatch? Everyday nagtuturo ako sa Downwatch. Nang napagod na yung boses ko. Ilang panahon na nawawala, nag-aalala ako. Sabi ko, pag nawala pala to, napakahirap. Kahit gusto mong magbahagi ng salita ng Diyos, walang boses na lumalabas sa'yo. Ang hirap pala. So, dapat ingatan mo, no? Ingatan mo. Pero sila, hindi. Maliit, malaki, it's okay. Shisharean ka nila. True service. Sabihin nga po natin, true service. Hindi tayo pang malakihan lang, pang maramihan lang. Sabi ko, guilty ako dyan eh. Guilty ako dyan. At yun ang isang lesson na natutunan ko. Guilty ako dyan. Kasi nga yung limitation ng boses ko. Nakapag ka medyo konti lang, Kuya Harold, pwede ikaw na. Para bang yung boses ko yung nakareserve sa maramihan lang. Guilty ako dyan. Na pag maramihan na tsaka ako, pag kauntian lang, Kuya Harold, Pastor Abby, ganito, itina-transfer ko. Kasi sa isip ko, kasi yung konti, pwede na siya. Kasi kung ako gagamitin ko yung boses ko sa konti, mauubos eh. Pero mali. Mali. Na dapat kahit maliit, malaki. Pero isang kwento na yung pastor, ang tagal na niya naglingkod at nagpatakbo ng church. Doon sa pagpapatakbo na ng church, isa lang ang naging first timer sa loob na isang taon. Sabi ng mga board niya, Pastor, ano ba nangyayari? Mali ang preaching mo. Kasi sa loob na isang taon, isa lang naging first timer natin. Kasi may mga ibang church po, mali ang pananaw sa church. No? Kala nila ang pastor ang nanganganak. Hindi po, ang nanganganak ang tupa. Ang pastor nag-equip. Kaya ang burden lahat, binibigay sa pastor, yung ibang churches po. And I thank God, hindi ganyan sa JIL, no? Ang nanganganak kayo, kami nagtuturo. Eh di, inano yung pastor? Isa lang ang naano nyo? Na-convict yung pastor. Sabi niya, ginawa ko naman yung best na magagawa ko.
Tapos hindi na siya napagkatulog. Ginawa niya, nag-resign siya sa pagpapastor. Tapos nung mag-resign siya sa pagpapastor, lumipas ang ilang panahon, lumaki na yung isang first timer na yon, lumaki na, natuto na ganyan. Sabi daw dun sa pastor, Pastor, kung ako po ba'y mag-aaral maigi, pwede ko maging pastor. Na-realize ng pastor, isa lang ang pinaghirapan ko, pero itong isa na to ay nagnasa na magpastor. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nagets nyo ba yon? Sa loob na isang taon, isa lang ang naging first timer nila na naalagaan, pero magpapastor. Wala sa liit, wala sa laki. May layunin ng Diyos sa lahat ng bagay. And true service is about that. Walang big deal sa true service ng ating Panginoon. Amen po ba? Number 3, self-righteous service requires external reward. True service rest contented in hiddenness. Ang mga self-righteous service gusto na babandera ang lahat ng kanilang ginagawa. Gusto tumatanggap ng rewards. It's good naman po na tumanggap ng rewards. Ako bilang pastor, head, I give rewards. Pero minsan nakakalimutan ko yung ibang i-reward. Forgive me, no? So, hindi ako nagiging consistent na ini-reward to, eto hindi ko nabigyan ng reward, napansin ko to, eto hindi ko napansin. Tao lang po. No? Kasi minsan sa dami na iniisip, nakakalimutan. Forgive me. Pero sa inyo naman, huwag naman kayo magtampok kung hindi kayo nabigyan ng reward. No po? Kasi ang tunay na paglilingkod sa Panginoon ay hindi dahil sa reward. Sabi mo sa katabi mo, ang tunay na paglilingkod ay hindi dahil sa reward. Okay, mapansin tayo o hindi, ma-appreciate tayo o hindi, it doesn't matter. Because we are giving true service to our Lord. Amen po ba? Naalala ko yung isang church nagre-reklamo, sabing ganun, hindi ba, may mga attendance tayo, ganyan, may mga requirements tayo sa worker, ganito, ganyan, ganyan. Nagulat na lang siya, meron na palang isang worker na hindi alam ng MIS, hindi rin nila alam. Tapos nung magbigayan na po ng mga reward, itong pastor na to sa atin, sabi niya, sige, lahat po ng mga worker bibigyan ng reward. Binigyan niya ng mga tuwalya, lahat yung mga worker. Hindi siya nakalista sa listahan ng worker. Hindi ngayon siya nabigyan, nagalit sa pastor. Worker po ako. Nagulat siya, kailan pa po? Kasi walang ano eh. Naku, sorry po. Alam niyo, ginawa ng worker na yon, yung tao na yon, dahil hindi lang nabigyan ng tuwalya, umalis na sa church. Dahil hindi lang nabigyan ng tuwalya. O di hinayaan niya. Bandang huli bumalik din sa church. Nag-sorry. Alam niyo, sa paglilingkod natin sa Panginoon, sometimes makikita tayo. Pero minsan hindi tayo makikita ng mga nasa taas natin. Ang tanong ko, meron po ba yung effect sa paglilingkod mo sa Lord? Kung nakita ka o hindi ka nakita ng nakatataas sa'yo? Kung napuri ka o hindi ka napuri ng nakatataas sa'yo? If your service is true service, it doesn't matter. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, narinig mo ba yon? Amen. It doesn't matter. Amen po ba? Alam niyo, may mga personality tayo eh. May personality na talagang kailangan laging pinupuri. Praise the Lord. Pasalamat tayo kung napuri tayo. Pasalamat tayo kung na-appreciate tayo. Kasi personality mo yun. Lalo kang ginaganahan pag napupuri. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon magagawa sa'yo yon. Ngayon, kung hindi magawa sa'yo yon, maapektuhan ba ang paglilingkod mo sa Lord? Pag naapektuhan, self-righteous service yun. Pag hindi, true service yun. And give your God true service, not self-righteous service. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Self-righteous service is highly concerned about result. True service is free of the need to calculate result. So, ang tunay po na service, malaya siya, no? Na kapag kinalculate niya, ano ba ang need? Kailangan bang mag-change? Kailangan bang i-cancel? Kailangan bang i-ganito? Alam nyo, dapat adjustable tayo kasi titingnan natin, magiging destructive ba to o hindi? Ang self-righteous service, pag sinabi, ganito na, kahit destructive na, itutuloy niya. Pero ang true service, we can adjust. No, kasi ganun po yun eh. So sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat lagi tayong balanse. Yes, we are serving the Lord. Yes, tayo to the Lord. But don't forget, kasi dito naman po nagkakamali lahat. Ay, ako basta to the Lord ako.
Sabi ni pastor, ganito daw. Hindi, eto sabi ng Lord sa akin, kaya hindi ko susundin si pastor. Right or wrong? Right or wrong? Wrong. Wrong po yun. Bakit? Because you are under authority. Kaya, pinapayo ko yan sa lahat, under authority. Kapag may sinabi sa iyo ang Lord na gawin mo to, sabi ni pastor, wag. Dapat magpasakop ako sa Kanya dahil iyon ang tama. Paano na ako mananagot sa Diyos? Di sasabihin ko sa Lord ganito. Ganyan po ginagawa ko. Lord, sinabi mo to sa akin. Ayaw po niya. I have to obey Him. Bahala ka po sa Kanya. Susunod po ako sa Kanya. Kung ito'y sinabi mo, ikaw ang gagawa ng paraan para hindi ako lumabag sa Kanya. Dapat ganun po. Hindi po pwedeng to the Lord tayo. Abay, gumagawa ka na ng sarili mo. That's not right. Hindi po yan true service sa Panginoon. Amen po ba? Ang true service sa Lord. Hindi may order pa rin tayo. Nasa order pa rin tayo. Amen po? Sabi nga po, tayo, halimbawa, paano pastora, yung leader masyadong grabe yung leader Ikaw ba tumawag dun sa leader? Hindi. Sino tumawag sa leader? Ang Diyos. Sino dapat mag-alis sa Kanya? Ang Diyos. Amen po ba? Hindi ikaw. Hindi ikaw ang dapat mag-alis sa Kanya. Ang Diyos ang dapat mag-alis sa Kanya. Do you think kung kalokohan ng pinagagawa ng leader na yon, sinisira ang gawain ng Diyos, hindi tatanggalin ng Diyos? Kanyang ministry, siyang magtatanggal, but not you. That's order. Amen po ba? That's obedience to God. Tingnan niyo si Saul. Di po ba? Naiba na si Saul. Inanoint na si David. Si David ba? Kinanti si Saul? Hindi. Hinayaan ni David na dumating yung panahon niya. Ganon din po ang bawat isa sa atin. We should know our place and we are all accountable. But we must obey. We must obey the authority. We must obey the Lord. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Kaya tayo po, pag sinabing, may gawain dito, we cancel tayo po, kailangan ng first service pinanonood. Kaya, we obey. Kaya yung first service natin, pinalalabas lang po natin dito yung teaching sa ating main church. We obey. Yung iba po na uma-attend sa atin ng first service, nagka-problema ako. Dahil yung ibang uma-attend sa atin ng first service, malapit lang naman tayo dun sa bunlo. Huwag na po kayong gumaya, maawa po kayo sa akin. So, ang ginawa nila, ganyan lang pala, pinanonood lang pala. Sige, doon na lang kami sa bunlo. Aray ko. Masakit po. Bakit po? Kasi church po tayo. Tayo po ay may report na isinasubmit, attendance, finances, mga tithes and offering natin. Pag kayo lumipat doon, wala na kaming attendance, wala na rin kaming finances. So, it affects. Naaapektuhan ang atin pong operations dito sa Santa Maria. Kasi ganun po talaga. Pero obey. Kaya ngayon, ilang pamilya na yun nandun sa bunlo. Hinayaan ko sila. Ang sabi ko, ako'y sumunod. Bahala ka na, Lord, na mag-provide ng additional tither namin and attendance namin. And God is faithful. Ang dami pong dinala ng Diyos na mga tither and attendance natin. We obey. We obey. And nag-usap po sa mga, yung nga sa amin, nandun Isang pamilya, nagpunta na doon It's okay naman dahil born again din yan, JIL din yan, no problem. Walang problema, mahalaga makakilala sila sa Lord, lumago sila sa Lord. Pero ako may problema. Kasi bilang pastor, ginegradean kami. Tinitingnan ng performance ng church natin, attendance-wise and financial-wise. So tinitingnan po yung attendance natin and financial natin. Ano po? Kaya ba nating tumayo, mabuhay? Sa finances natin, kung isang pamilya ba, nagtatrabaho lahat, aalis, lilipat sa iba, aray ko yan, pilay na pilay ang pastor. Hindi ba, ate? Pamilya niya nagpunta ng Canada. Mga worker natin, mga tither natin, pilay. So napipilay tayo. Pero God is faithful Nagsusupply naman siya ng mga bago. Amen po ba? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo to because para alam niyo po yung kahalaga ng operations natin.
Kaya ano po ako ngayon sa attendance eh. Kasi alam nyo, I have to confess to you, since na ako po'y nagpastor, ang isang dream ko po yung, ngayon umattend ka, next week hindi ka naka-attend. Ang dream ko, matawagan ka, ma-follow up ka, makamusta ka. Which, ang tagal po na hindi naging nangyari, and nangyari man, saglit lang, but not consistent. Kaya ito pong start ng March, hindi po ako nag-preach eh. Kasi ako po umupo dun sa registration. Nagkaroon tayo ng bagong style ng pagre-register. Kasi nakikita ko rin na, nag-observe ako, ay naiipon-ipon sila doon. So kaya sabi ko, mag-iba tayo ng style. So nag-iba po tayo ng style, which is the style natin ngayon. Kaya ako po hindi nag-preach kasi nagbantay ako doon. Walang papasok ng walang attendance sheet. Please. Walang papasok na, tingnan nyo attendance, nababasa ba? May address ba? Please. May telephone number ba? Please. Because my purpose is, kapag na-absent kayo, pasensya na po kayo, o baka hindi na kayo mag-attendance, gusto ko kayo matawagan, kumustahin? Kumusta na po ba? Ano nangyari? And the last choice is, puntahan kayo para makumusta po kayo. Yun ang dream ko. Kaya po ako'y nakatutok sa registration. Ano, perfect? Last week, punta ako ng anniversary, hindi ko na sinama si Ate Jo, siya ang naka-assign dyan. So, Ate Jo, hindi na kita sasama kasi gusto ko makita mo na tama yung nangyayari sa registration. Aalis ako eh. Kaya po sabi ko, hindi ko na, basta perfect, please promise me na perfect ha. Walang makakapasok na walang attendance sheet. At tingnan yung attendance sheet kung may complete information. Kasi kapag nag-attendance kayo, walang complete information, hindi ko kayo mapupuntahan. Hindi ko kayo matatawagan. So, failure pa rin ako. Kaya sabi ko, ito na yung last chance ko na maiayos lahat ito bago dumating si Jesus. And I thank God. Alam niyo po, napakasaya ko. Kasi, bakit? Aba, may mga complete information na tayo ngayon. Palakpakan po natin ng Panginoon. Although dumanak ako na isang pagsubok, March, yung unang buwan ng linggo ng March, ako po talaga nag-encode nun. Kaya lang, sumakit ang ulo ko. Hindi ko maintindihan mga sulat niyo. Ang sakit sa ulo talaga. Mabilis po ako mag-type. Saglit lang kaya kong tapusin yan. Hindi ko nagawa. Ang hirap. Ano ba to? Oh? Ano ba to? 8? 6? Oh my God. Ang sakit na ulo ko. Sumakit talaga ulo ko. Naka-20 encode lang ako. Naubos ko. Ang tagal ng oras ko. Sabi ko, Tian, hindi ko kaya. Nahirapan ako, sumasakit ulo ko. Maubos oras ko. Dami ko pang gagawin. Pwede ba tulungan niyo ako? Nagpatulong ako in-encode. Sumunod na week, ganun din po ginawa. Kailangan ko na magtantos kung sino na present. Excited ako. Gusto kong makita sino absent para ma-follow up na. Tina-target ko na Monday tapos to para Tuesday follow up na kami. So, nung Tuesday, nung Sunday, hanggang gabi, pinipilit kong tapusin. Sumakit po yung ganito ko. Napakasakit. Sabi ko, aray. Gumaganyan ako. Sabi nung apo ko, Lola, massage kita. Tulog ka na. Hindi anak, tatapusin ko to. Minasage ako ng anak ng apo ko. Pilit kong tinapos hanggang mens. Hindi ko na kaya yung YN, KKB, ganyan. Hindi ko na kaya. So, sobrang sakit na ng likod ko. Tapos kinabukasan, ay kailangan ko magtantos dahil second week na po. Naku, kailangan pala makita ko. Baka absent dito sa first service, nasa second service pala. O baka nasa third service. Oh my God, kailangan ko i-summarize. Na-summarize ko, natantusan ko, nakita ko yung absent. Kailangan ko rin bilangin. Dito sa first service, ilan ng men, women, KKB, YN. Naka-formula na ako. Hindi ko kayang i-formula yung men, women, KKB. Paano ba to? Tawag ako kay Pastor Dennis. Pastor Dennis, turuan mo akong gumawa ng formula. Paano ko malalaman ng men, women, KKB, YN kung ilan? Tita, mabusisi po yun eh. Gamitin nyo na lang po yung binigay ko sa inyong template. Broken daw. Hindi, meron po akong binigay. Okay. Ganun ba? Naglipat ulit. Maglilipat po uli ako. Sana. Kaya lang, napakahirap po nang nangyari sa buhay ko na halos maiyak ako. Na i-close ko yung pinaghirapan ko nang hindi ko po na isi-save. Oh my God, nasan to? Kaya hindi ko na-beat yung time frame ko na dapat Monday tapos ako, Tuesday follow-up. Hindi ko na-beat. Sobrang lungkot ko. Lungkot na lungkot ako. Nagpatulong ako sa mga workers, sinabi ko, in-announce ko. So may pumunta, tinulungan naman po ako. Ngayon ko aayusin at ibibit yung Tuesday, Monday tapos na. Alam ko na kung sino absent sa inyo. Kaya kung makareceive po kayo ng text ay
kasi absent kayo o kaya naman hindi kayo nag-submit ng papel nyo. Pagpasensya nyo na po ako. Ito'y isang bagay na talagang pangarap ko noon pa na gusto ko pong magkaroon ng kaganapan. Kaya kahit kami ng umaga, ang aga-aga ko nandito, lahat tinatanong, uy, lahat ng nakapasok, labas. Mag-submit muna kayo ng form nyo. Kasi gusto ko ma-perfect. Kaya po nung umalis kami, perfect. So, kinakailangan po mga magulang at kapatid, sumunod tayo, pero kailangan ang pagsunod natin ay absolute sa ating Panginoon. So, next po, self-righteous service picks and chooses whom to serve. Kapag self-righteous tayo, pinipili natin kung sinong paglilingkuran natin. Pero ang true service is indiscriminate in its ministry. Ewan ko kung nararanasan nyo, pag ang tumayo dito, nakita nyo palang, ay, siya na ba na? Ano, di ako nakakate. Tuturo. Tagal magsalita niya. Alam niyo po ba, ialis natin yung ganong attitude. Kasi po, kung makikinig lang tayo, pag pinangunahan na tayo ng ganyan, I will assure you, wala kayong matututunan. Maiinis lang kayo. Pero kapag ang puso natin, kahit sino pang itayo sa pulpito, just listen carefully. May matututunan po kayo at mangungusap ang Diyos sa inyo. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nang nagsisimula tayo sa Santa Maria, hinati ko ang 24 barrios ng Santa Maria sa 7. Naglagay ako ng mga district. Mga nagba-Bible study. Sabi nung isa, Pastor, okay, pwede po bang si ganito padala nyo dito? Papadala ko po, hindi, dahil ni-request. Ako po hindi. Pag ni-request mo, hindi ko ibibigay sa'yo. At ko ibibigay, edi ikaw matututo ka na kung sino gusto mo, yun lang pakikinggan mo. Hindi. Kaya hindi ko binibigay. Kasi gusto kong matuto sila na kahit sino ang magsalita, we should receive the word of God. Amen po ba? Kasi this will become beneficial to you. Ang hirap po nung meron lang kayong tinitingnan na pakikinggan na nagpipreach. Kapag ganun ang ginawa nyo, paano kung namatay na yung nagpipreach na yun, hindi ka na makikinig? Kahit sino pwedeng gamitin ng Lord para magsalita. Huwag nyo i-compare ang mga preacher sa iba. Kasi meron silang iba-ibang giftings. Merong prophet, merong evangelist, merong apostle, merong teachers. So, iba-iba yung gift nila. So, hindi tayo nakatingin dun sa ganun. No? Di ba, pag nagpapa-anoint tayo, nakita mo, uy, bumagsak siya. Ba't ako hindi bumagsak? Oh, hindi ako inipo ni Lord. Nandun ba yun? Hindi ka lang bumagsak, hindi ka na inipo ni Lord. Wala po dun yun. Manifestation yun. Iba yung manifestation sa kanya. Iba yung manifestation sa'yo. Amen po ba? Si Pastor Joey, napakagaling pong magpababa ng gift niya kasi yun worship. Hindi ako dapat ma-insecure sa kanya. Pag na-insecure ako, hindi na ako makakapagturo. Pag pinadadala kami sa ibang bansa, magkakasama kami. Sabi ko, Diyos ko, ako pa susunod sa'yo. Pagkatapos niya magturo, ako susunod. Oh my God, ako susunod. Hindi ko iniisip yun. Pag nakakaramdam na ako na, iba ka, iba ako. Ibang gift mo, ibang gift ko. Ako maglilingkod sa Lord. Kaya nagkakaroon ako ng confidence sa sarili ko. Amen po ba? Si Pastor Joey, makita niya PRM. Magtataka ako, nagtataka. Sasabihin lang niya, lahat ng mga kabataan, sasabihin lang, run! Abay, nagtatakbuhan lahat Sabi ko sa isip ko, gayahin ko kaya yun. Baka walang tumakbo. Kanya-kanyang gift, di po ba? Yung iba pag nag-altar call, wala naman lumalapit. Siya, hindi. Gift niya yun Sasabihin na, run! Makita mo, hindi lang lumalakad yung mga tao. Tumatakbo talaga. Gift niya yun kapag kinompare niyo yun sa akin, mabibigo kayo. Kasi iba-ibang gift. Amen po ba? Iba-iba ang regalo. Pero what we should know is, hindi tayo dapat mamili kung sino ang ating susundin at sino ang ating paglilingkuran. Pag ang leader na inilagay dito, si ganito, sunod kayong lahat. Pero pag ang nilagay na leader dito, si ganire, hindi kayo sumusunod. That is self-righteous service. Dahil ang true service, kahit sinong ilagay ng Panginoon, we honor. We honor, we respect, we obey. Amen po ba?
Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Number 6, self-righteous service is affected by moods and whims. Ang self-righteous service, kapag ka ikaw ay ibang kilos mo, no? Naka-decide yan sa mood mo. Okay ako ngayon. Sige, okay. Sa kapricho. Pero ang true service ministers simply faithfully because there is a need. Pero ang true service, dahil may pangangailangan, kaya nasa mood ka o wala. Dahil merong need, maglilingkod ka sa Panginoon. Kaya may kasama ka o wala, dahil may need, susunod ka sa Panginoon. Yung hindi true service, yung self-righteous service, alika, magbahay-bahay tayo. Sige, nagpuntahan dito sa church, walang dumating. Isa lang, ikaw lang. Ay, wala pala sila, uwi na ako. O dalawa lang, ay hindi masaya, dalawa tayo, uwi na ako. Self-righteous service. Ang true service, though no one joins me, still I will follow. Because there is a need. Amen po ba? Yun ang true service. Sana po ay makita natin yung distinction between self-righteous service and true service. Next po, self-righteous service is temporary. True service is a lifestyle. So, temporary lang yung self-righteous. Ngayon lang yan. Kaya nakikita niyo po ba, maraming mga naglilingkod sa Panginoon, lulubog, lilitaw, o maraming mga members natin, nag-iinit, maya-maya, naglalamig. Minsan, init na init. Minsan naman, lamig na lamig. Kahapon, napakainit mo. Ngayon, naglalamig ka na. Temporary. Pero po, ang true service is a lifestyle. Ito ay laging nandoon. Number 8, self-righteous service is without sensitivity. It insists on meeting the need even when to do so would be destructive. Yung ikaw, naka-pride ka na eh. Hindi, dapat ituloy na to. Dapat ganito na to. Alam niyo, sometimes God is testing us, testing our obedience. Naalala ko po yung isang kwento, ang gift niya is prophecy. So, ang Diyos kumikilos sa kanya, nangungusap sa kanya. Bago, no? Tapos yung pastor, wala namang gift ng prophecy. Sometimes pag ganyan, ang tingin na nila sa sarili nila, mas mataas na sila sa pastor. So, ito pong may gift ng prophecy na to, hinubog to ng pastor. Sabi nung may gift ng prophecy, may pinasasabi ang Lord. Sabi ng pastor, no. Tinetrain siya to obey. May pinasasabi ang Lord. Sabi ng pastor, no, just sit down. Kaya ito pong tao na to, naupo siya, hindi niya ginawa. Sumunod, may pinasasabi ang Lord, no, just sit down. Yung pala tinitingnan yung obedience niya. Hanggang sa dumating yung time, may pinasasabi, okay, speak. Tayo yon, yung to the Lord. May pinasasabi ang Lord, no, just sit down. Grabe, hindi ko naman pala masasabi, pinasasabi ni Lord Lilipat na ako ng church. We do not know that we are being trained to obey. Kaya yung pong may gift na yun ng prophecy, ginamit mightily ng Lord. Kasi natutong sumunod. Hindi po tama ang isang bagay. Pag pinigil tayo, magwawala tayo. Because we do not know the move of God. Amen po ba? Di mo alam ang kilos ng Diyos. Kaya nagiging self-righteous ka. Hoy, naiinggit. Hoy, nai-insecure. Kaya hindi ako pinapayagan. No. God has a purpose for everything. God has a purpose for everything. But for us, we just need to obey. Kailangan lang po sumunod tayo sa pinagagawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Next, self-righteous service fractures community. True service builds community. So yung self-righteous service, sinisira niya yung samahan. Dinidivide niya yung samahan. Self-righteous. Ito magaling, ito hindi magaling. Ito okay, ito hindi okay. Kami mababait, matutulungin, kayo hindi matutulungin. Kami may pakaramdam, may pagtingin, nangangalaga kami, kayo hindi nangangalaga. You divide the community. If this is our attitude, tayo po yung self-righteous in our service to the Lord. Dahil ang true service unites, builds the community. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Glory to God. So, iyan po yung obey, no?
we need to be occupied with bearing fruit. Next po, we need to be occupied with broadcasting the gospel without fail. In season or out of season, we need to preach the gospel. Kailangan pong ibahagi natin ang salita ng Diyos sa mga tao. Sabi po ng Acts 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, Samaria, Judea, Samaria, and the uttermost part of the world. Saksi. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, saksi ka. Hindi ni Joe. Witness. We are witness. Kaya sabihin ng iba, hindi ko kaya mag-share ng gospel, Pastor, hindi ako marunong, hindi ko memorize yung mga verse. God called you to become a witness. Ang isang tao, pag nag-witness sa witness stand, di naman siya tinuturuan kung ano sasabihin. Right? Kung ano narinig niya, kung ano nakita niya, yun lang ang sasabihin ng isang witness. If God called us to become a witness, kung anong ginawa ng Diyos sa'yo, kung anong naranasan mo, kung anong narinig mo na itinuro na salita ng Diyos, yun lang ang sasabihin mo. Di kailangan mag-memorize ka pa ng mga maraming Bible verses. Yun ang nakita mo. Alam mo, kapatid, ang buhay ko wasak noon eh. Pero nagulat ako, nalaman ko na nagmamalasakit pala ang Diyos sa akin. Anong bang version? 1 Peter 5:7. Kahit wala ng 1 Peter 5:7. Sabihin mo lang narinig mo, nagmamalasakit pala ang Diyos sa akin. Na kapag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, hindi ka mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong version? John 3:16. Hindi ko memorize. Huwag mo nang memorize. Yun yung narinig mo. You are a witness. Kung anong narinig mo, kung anong nakita mo. Ako kapatid, alam mo, nakita ko eh. Meron talagang naghihingalo na. Pinanalangin, gumaling. Yun ba nakita mo? Yes. You are a witness. Kaya ang nais ng Panginoon sa atin, be occupied to broadcast the gospel without fail. Kaso magaling tayo sa ganito eh. Uy, alam mo, nakita ko, si sister ganito, may kasamang ibang lalaki, hindi niya asawa yun. Diyan tayo magagaling. Pero yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, we are a witness of God every day. Ang Diyos ay kumikilos, gumagawa ng himala sa ating buhay, ba't hindi mo na ikukwento? We are a witness. Pinapatunayan natin ang Diyos ay mabuti. Dahil naranasan mo. Ang Diyos ay makapangyarihan. Nakita mo ang kanyang kapangyarihan. We are a witness. Kaya tayo po ay dapat na occupied. Occupied tayo. Na wini-witnessan natin lahat ang narinig natin, lahat ng mga nakita natin. Luke 24:46, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ni Kristo at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. This is the gospel. Ito yung gospel. Namatay si Jesus. Nagdusa si Jesus. Alam niyo yun sa the passion of the Christ? Namatay si Kristo pero nabuhay na maguli. This is the gospel of the Lord Jesus Christ. Ba't siya namatay? Para mapatawad tayo. Para kung tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso, ikaw magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ba't siya nabuhay na maguli? Para sabihin tayo rin ay pwedeng mabuhay na maguli. Amen po ba? So anong definition ng witness? Witness is someone who by explanation and demonstration gives audible, visible evidence of what he has seen and heard without being deterred by the consequences of his action. Ito ang witness. Madali po ba maging witness? Madali po ba maging witness? Hindi. Alam po, mahirap maging witness pag walang nakita. Mahirap maging witness pag walang narinig. Kahit pigain tayo, wala kang nakita, wala kang narinig, wala kang masasabi. Kasi wala kang nakita. Kasi wala kang narinig. Dahil ang witness, dapat may nakita. Dapat may narinig. May naririnig kayo na salita ng Diyos. May naririnig kayong binago ang buhay. Meron kayong nakita na mga kamanghamangang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng inyong kapwa, kung hindi man sa inyo. Pero I believe may ginawa rin ng Diyos sa buhay niyo. Kaya kayo pabalik-balik dito.
At yun lang po ang kailangan nating ipatotoo. In effect, parang ganito po Naglalaban sa husgado si Jesus at ang demonyo. Inaakusahan ang inaakusahan tayo or yung isang tao. Inaakusahan ng demonyo. Ay, alam mo, yan, hindi anak ng Diyos. Yan. Wala kang nagawa sa kanya. Hindi mo siya mahal. O kaya naman sinasabi sa atin ng demonyo, hindi ka mahal ng Diyos, pinabayaan ka na ng Panginoon, ganito, ganyan. Ang witness, sasabihin mo na, hindi, mahal ka ng Diyos. Ako, ganito rin yung sitwasyon ng aking buhay, pero ganito yung nangyayari. Witness, pinapatotoo mo na ang Diyos ay nagmamahal sa Kanya, na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Pinapatotoo mo sa kanila. Kaya si Satanas, wala siya. Kasi merong nagpapatotoo sa kapangyarihan ng Diyos. At sinong magpapatotoo? Ikaw, para matalo si Satanas. Amen po ba? Gusto niyo matalo si Satanas? Magpatotoo kayo na magpatotoo. Sabi po sa Revelations, ang demonyo ay takot sa word of testimony ng mga anak ng Diyos. Nanginginig siya sa salita, sa mga patotoo ng mga anak ng Diyos. Kaya kung gusto niyong gumanti kay Satanas, ipagpatotoo niyo ang lahat ng ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Glory to God. Kaya huwag tayong manghihinayang ng mga gagawin nating mga testimony sa ating Panginoon. Next po, we need to be occupied by being faithful. We must be faithful. Many are called, and you are called. Many are chosen, and you are chosen. But few are being faithful. Ilan na po sa mga nakita natin na ang active gumagawa, dumadalo sa gawain ng Diyos, then naging active sa paglilingkod sa Panginoon. And then biglang nawala. And then sad to say, nakita mo sa Facebook, nabuhay sa Facebook. Pero nakakalungkot, nakita mo sa Facebook kung ano na yung mga ginagawa niya sa buhay niya. Minsan sa kanyang buhay, naranasan niyang pag-ibig ng Diyos. Binago siya ng Panginoon. Naglingkod siya sa Panginoon. Binigyan siya ng himala ng Diyos. Pero ngayon, makikita mo sa Facebook, nabubuhay siya sa mundong ito. Many are called, few are chosen. Few remains faithful. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, in the last days, maraming manlalamig sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Sad to say, we know that verse. Alam na natin yung verse na yan. Binigyan na tayo ng babala ng Lord. Marami ang manlalamig sa akin in the last days. We know that. Paulit-ulit nating naririnig, pero we are not careful. Hindi tayo careful, hindi tayo maingat sa ating spiritual na buhay. Hanggang sa magulat ka na lang, ang lamig-lamig mo na sa Diyos. Ayaw mo na magbasa ng salita ng Diyos. Tamad na tamad ka ng umattend ng gawain ng Panginoon. Backslider ka na. Ang backsliding is a process. Hindi yan bigla. Ito'y proseso na hindi mo namamalayan. We are not so careful with our spiritual life na hinahayaan nating manlamig tayo. Sabi po, mas mainam pang isang kamelyo na pumasok sa butas ng isang karayom kesa sa isang taong tumalikod sa Diyos na muling babalik sa Panginoon. Nakakalungkot po. They start right, passionately, wholeheartedly, but end wrong. Because they fail to watch yung kanilang spiritual life. That is your life, not mine. Buhay niyo po yan. Hindi ko buhay yan. Kayo po ang may responsibilidad sa buhay niyo. You know what you are doing. Alam niyo kung anong inyong ginagawa. Hindi ko po alam yan. Wala nga akong pakialam dyan eh. I'm just preaching. Warning. Giving you the message of the Lord. But it's all up to you kung ano pa rin ang gagawin niyo sa buhay niyo. Ang isang mahalaga lang sa akin, sabi ng Ezekiel, kung nakakakita ka ng panganib at hindi mo ito sinabi sa iyong kapwa at napahamak yung tao na yon, hahanapin ko sa kamay mo ang kanyang mga dugo.
Ako po, yun ang principle ko eh. Magbababala ako. Mangangaral ako. Magsasabi ako. I leave everything to God. Sabi ko sa Lord, wala na po sa kamay ko yan. Whenever I see those people who sometime in their lives serve the Lord wholeheartedly, and then makikita ko po sa Facebook na hindi na sila nabubuhay sa kalooban ng Diyos, napakasakit. Napakasakit, nakapanghihina. Lord, ano nangyari dito? Bakit ganito, Lord? Kaya lang ang comfort ng Lord sa akin, you did your part. That's their decision. Ginawa mo na yung dapat mong gawin, decision na nila yon, and they will become accountable to me. And then, doon lang ako nagkakaroon ng peace sa puso ko. Hindi natin kasi kayang ganyanin yung puso't isip ng tao. They have their free will. Talagang ang ano lang natin, sabihin lang and then leave it to God. Kaya sabi ng banal na kasulatan, makinig ang tengang nakakarinig. Because all ears, hindi lahat ng mga tenga ay nakakarinig. Yun lang mga nakatukon sa salita ng Diyos. Kahit po mga workers, lagi ko silang sinasabihan ng ganyan. Ako yung nagpapalagay ng speaker dun sa likod kasi mga SOS natin nandun eh. Dapat nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Makinig ang taong nakakarinig. Dahil pag narinig natin at nakakarinig ang tenga natin, it will change us. It will change our perspective in life. It will change our attitude. It will change our dealing with others. It will change kung gaano tayo ka-passionate sa Lord because we have an ear that hears. Pero kung wala po tayong tengang nakakarinig, ano bang tawag dun sa nung unang panahon, yung tengang, yung ayaw makinig? Tengang kawali. Ayun. Kasi minsan may mga tengang kawali. Naririnig. Pero hindi na-apply sa buhay. Tengang kawali. Narinig lang. Wag po tayong ganon because we are living in the last days. Nasa huling kapanahonan na po tayo. We should mature. Kailangan maging mature na po ang bawat isa sa atin. No po? So let us be a witness because the world needs witnesses. Let us be faithful Christian servants. Maging tapat. Ang sinimulan ng Diyos, pabayaan nating tapusin sa ating mga buhay. Hindi po mahalaga ang sinimulan. Ang mahalaga ang tinapos. Kaya we must remain faithful to win this Christian walk natin. Hindi mahalaga ang sinimulan nyo. Kahit sabihin nyo pa sa akin na, uy, napaka-active ko noon, grabe, hindi na ako umuwi, madaling araw na ako umuwi. How about ngayon? Maraming nagpasimula ng mainit na mainit, pero ngayon napakalamig. Huwag kang tumulad sa kanila. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang tumulad sa kanila. Tandaan nyo po, ang mahalaga lagi yung huli, yung tinapos, hindi yung sinimulan. Yan po ang deception ng kaaway eh. We are living in the last days anointing. Doon tayo nabubuhay sa nakaraang panahon ng ating buhay na naglilingkod tayo sa Lord. Lagi niyo pong tandaan, mas mahalaga yung tinapos. Ano nangyari sa iyo sa katapusan? Kaya, let's be careful. Let's take care of our personal spiritual life. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. 1 Corinthians 4 verse 2, ang katiwalay kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon. So let us be faithful. We must be faithful to avoid worldliness and sin. Maging tapat tayo na umiiwas sa kamunduhang ito at umiiwas sa kasalanan. Noong una, ang galing nating umiiwas sa kamunduhan at kasalanan. Ba't ngayon, nagtagal na tayo, hindi na tayo umiiwas sa kasalanan? Nabubuhay na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo nako-convict.
It's okay na, nakakatulog na tayo ng mahimbing. Kahit na nagkakasala tayo. Kahit gumagawa tayo ng masama. Is that okay? Again, nung magpasimula, pag nagsinungaling ka lang, guilty ka na, hindi ka na makatulog. Ba't ngayon, sang katutak na kasinungalingan na ginagawa mo sa buhay mo, parang naging totoo na sa'yo ang kasinungalingan na yan. And then you sleep well. Something is wrong. May mali. May mali pong nangyayari kapag ganon. Na tahimik tayo sa mga kasalanan. And these evil words, we join these evil words with peace of mind, with joy in our hearts. There's something wrong with you. Dapat meron pong convicting power ng Holy Spirit sa atin. Yung nako-convict pa rin tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kung nako-convict ka pa, very good yan. Pag hindi ka na nako-convict, lagot ka na. Amen? Kasi kaya hindi ka nako-convict, iniwan ka na ng Holy Spirit. Wala nang kumaganyan sa'yo. Anak, mali, anak, mali. Ilang beses ka nang tinatapik, you grieve the Holy Spirit. Lagi kang pinapaalalan, anak, mali, anak, wag. Opo, sorry po. Sumunod, tinatapik ka na, anak, mali. Okay na ako, matagal na ako, okay na ako, kaya ko na sarili ko. You grieve the Holy Spirit. Kaya hindi ka na nako-convict. Very delicate po yun. Delikado po yun kapag gano'n na yung ating sitwasyon ng buhay, na hindi ka na nako-convict. Na ang mali ay parang totoo na ang kasalanan ay parang tama na. May ganyan pong nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano. They are at peace, nakakangiti sila, dahil yung mali ay na-convert nila na tama. Na-convert nila sa isip nila, sa puso nila, tinanggap nila na yung maling iyon, tama. Kaya nagkakaroon sila ng peace at nagkakapagpatuloy sila sa ginagawa na yun. If this is happening to you, there is something wrong with you and you need to repent. You need to go back to the cross. Dapat bumalik kayo sa krus ng Kalbaryo because something is wrong with you. And anyone na tinatahanan ng banal na Espiritu Santo ay hindi pwedeng maging gano'n na wala ng conviction. Alam niyo yung ginagawa ni Satan Ang isang mali, pag paulit-ulit mong ginawa ang isang mali, Satan will condition your mind that this is good. Satan will condition your mind that this is all right. This is okay. Until such time na na-convince mo yung sarili mo because of the influence of Satan na ito'y tama. And then you will be blinded on that thing. Magiging blinded ka na sa bagay na yan. Kaya ang tingin mo na, tama. Ang ginagawa ko, tama. And then, you will find verse para i-excuse mo and to prove na tama yan. Dampot-dampot ka lang naman. That's very sad and dangerous. Napakahirap po niyan at napakamapanganib po yan sa ating mga buhay. Number 3, we must be faithful to let our light shine. Kailangan tapot tayo na tayo'y laging nagniningning sa kadiliman. Sa dilim lang naman makikitang liwanag, di po ba? Kapag maliwanag na, hindi makita halos ang liwanag Pero pag nagdilim, nag-blackout, meron kayo emergency light, we thank God for that light. Diba? Pag biglang brown out, lilitaw ngayon yung emergency light. Tuwang-tuwa ka, nakakalakad ka, nagagawa mo yung mga dapat mong gawin kasi may ilaw. Sometimes po, tayo'y nandun sa kadiliman. Surroundings natin madilim, puro kasalanan. Madilim. Kung madilim yan, dapat magliwanag ka sa dilim na yan ng kasalanan. That's your job. Sabi ko nga kung nasa first service, si Superman, kilala nyo? Pag si Superman may ililigtas, meron siyang sinasabi, this is a job for Superman. Tatanggalin na niyan, tas S. Ganun na. Pag may ililigtas siya, this is a job for Superman. Letter S. Tayo po, mga magulang at kapatid, we must be faithful in letting our light shine. Kapag nakikita na natin ang kadiliman sa mundong ito, this is a job for Super K. Let your light shine. Kapag dumarating ng problema, pagsubok ng buhay, nagdidilim na po yan. Pag ikaw may sakit karamdaman, tinaningan ka na ng doktor, hanggang 6 na buwan ka na lang, ang dilim niyan! What will you do? Live in darkness? Or let your light shine?
hanggang 6 months ka na lang. Ang dilim niya, napakadilim niyan. Uhubarin nyo ngayon yung damit nyo, sasabihin nyo, this is a job for super gay. I will let my life shine. Di dapat maging matapang ka, matatag ka, at pakita mo na nagtitiwala ka sa Diyos. Whether we live unto the Lord. Whether we die unto the Lord. Whether therefore we live or die, we are the Lord's. Let my light shine. Yun ang tawag ng Diyos para pagliwanagin nyo yung buhay nyo. So we must be faithful in letting our light shine. Amen? Nagkakagulo, nag-aaway-away. Diyos ko, magsusuntukan na, ganyan. Ang dilim nun. Nandun ka, kumakanta ka pa. This is a job for you. Let your light shine. Hindi ka sasama doon. Liliwanagan mo sila para makita nila ang tamang landasin na dapat nilang tahakin. This is our job. Let us remain faithful in letting our light shine. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya sabi ng Matthew 5:16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Number 2, words. Believing. Bibilisan ko na po. Huwag kayong mag-alala. Mamamadali na ako. Believing. Pananampalataya. Occupied, be believing. Mark 9:23. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyari ang lahat ng sinumang may pananampalataya. Ang pananampalataya ay napakahalaga po sa ating pagsunod kasi we cannot obey without faith. Si Abraham, nung sabihin ng Panginoon, umalis ka sa lugar na yan, pumunta ka dun sa lugar na ituturo ko sa'yo, hindi siya pwedeng sumunod. Iiwanan ko pamilya ko, iiwanan ko yung maganda kong buhay, para pumunta sa isang lugar na hindi ko alam kung ano manghihintay sa akin. Hindi siya makakasunod kung wala siyang pananampalataya. Kaya believing is very important in obedience. Kung nananampalataya tayo, pwede tayong sumunod. Tingnan niyo si Brother Eddie, no? Diba noong unang panahon, parang ang tingin sa kanya, nasisiraan ng ulo. Bakit? Inikot nila yung, no, sa may prayer garden doon. Mamarcha-marcha sila doon. Jericho March. Dahil sabi niya, itatayo dito ang isang worship center. Kakarampot pa lang naman ng JIL. Hindi niya gagawin yun kung wala siyang pananampalataya. Ikaw, sa mga ginawa mo, hindi mo gagawin yan kung wala kang faith. Ang believing is very important in obedience. Amen po ba? At ang pananampalataya po, it gains God's favor. Kapag tayo nananampalataya, nakukuha natin ang pabor ng Diyos. Amen. Romans chapter 5 verse 1. Faith brings glory to God. Bakit makukuha natin ang favor ng Diyos? Kasi ang pananampalataya nagbibigay ng kalwalatian sa Diyos. Imagine isang imposibleng bagay, biglang naging posible. Kanino yon? Sometimes God will put you in an experience that is so impossible. Because God wants to show something great through your life. Kapag imposible na isang bagay at naganap pa, that is testimony. It will give glory to God. Kasi hindi ako yun. Grabe, hindi ko kaya yan. Ba't ganyan ang nangyari? You give back the honor. So, binibigay mo ang kalwalatian sa Diyos. So, it gains God's favor. Natutuwa ang Diyos sa atin. Faith does not operate in the realm of the possible. There is no glory for God in that which is humanly possible. Kapag kaya mo naman ang isang bagay, hindi mo maibibigay sa Diyos ang kalwalatian. Kaya alam niyo po, kapag nagkakaroon kami ng targeting, minsan yung iba sasabihin, uy, anong target natin? Magdadagdag tayo ng extension service, isa na lang. Isa na lang submit natin. Para pag nagawa natin, 100% ang resulta ng accomplishment natin. Meron pa bang kalwalatian sa Diyos yun kung isa lang? Kaya mo yan. Dami yung worker. Kaya mo yan. So the glory ay hindi maibibigay sa Diyos. Pero kapag ka ang isang bagay ay hindi posible. At iyon, yung inialay mo sa Diyos at nagkaroon ng kaganapan, definitely the glory will belong to God. Example ko po sa inyo. Nung nandun pa po tayo sa JIL Patag, which is the main service dati.
ng Santa Maria. The Lord gave us in our heart na magkaroon ng gawain sa bawat barangay. Ilan niyo kung ilang cell group ang ilalagay namin? After the election, 300 cell group. Itong nilagay ng Lord sa puso namin. 300 cell group for 1 year. Ilan lang ang worker namin, kakarampot. Pero itong binigay ng Diyos, 300 cell group for 1 year. Masyadong burden ako sa mga bata. Target namin, mag-alaga ng mga bata, 1,500 children. Kasi ganoon namin mga nagbilang-bilang kami. Yun na nabuo namin, 1,500 children. Nakita ko, ay kailangan niya ng pera. Wala kami pera. So everything. Kaya dinako kami ng Lord sa 40 days prayer and fasting. Lord, how can we do this? Ang laki-laki. Sabi ng Lord, si Jesus, bago sa ministry, 40 days prayer and fasting siya. That means to say, yun din ang gawin ko. Sabi ko sa Lord, Lord, kaya ko ang 40 days prayer, pero yung fasting hindi. Baka umuwi na ako langit. Ang payat-payat ko eh. 4 araw hindi kakain. Ako po, Diyos ko, langit na ako niyan. Kaya ginawa namin, to cut the story short. Napakabuti ng Diyos. Very impossible na makapaglagay tayo ng gawain 300 just in 1 year. 300 cell group just in 1 year. Very impossible. Sa isang fact na ang konti ng worker. Pero that happens. Hindi lang po 300 ang nabuksan natin na cell group noon. 302 cell group. Sumobra pa ng 2. Nakanginong kalwalatian doon. Sa Diyos, hindi kaya yan ng tao. Pero God can. So we give back the glory kasi hindi na talaga gawa ng tao yan eh. Gawa na ng Diyos yan. 1,500 children. Magki-Christmas. Sabi ko sana, Lord, gusto ko mapasaya tong mga bata na to. Then suddenly, si Sister Tina, asawa ni Pastor Dennis, tinawagan ako, Ate Kay, may seminar ang Good Samaritan, yung shoeboxes. Attend ka. Last, na yun bukas. Ay, sige, attend ako. Pumila ako. Ang mga pastor nakapila. Tinatanong ilan ang bata nyo. Sabi niya, 50. 100. Narinig ko, puro 50, 100. Ako, 1,500. Nahihiya ako, 1,500 ako. Eh, nung na yung huli na tinanong, ilan po kayo? 100. Tapos ako, 1,500. Tapos tinanong ako, kayo po, ilan po yung bata nyo? Sabi ko, 1,500 po. Sabi ganun, ilan po bata nyo? Sabi ko, 1,500 po. 1,500? Opo, 1,500 po. 1,500 po, ha? Opo, 1,500 po. Tapos naupo na ako, matenda ako ng seminar, nahihiya ako. 1,500 bata namin, sila 100, 50, ganyan. So I'm not expecting na bibigyan lahat yung 1,500 na bata na yon. Uwian na kami. And then, nung time na po na ibibigay na yung mga shoeboxes, tinawagan ako. Pastora Kay, pwede po bang magpadala kayo ng truck? Kasi i-release na po yung shoeboxes nyo. Wow, truck! At nung tingnan namin yung halaga ng isang, nagbukas kami isang shoebox, kinuwenta namin, ang halaga ng isang shoebox is 1,000. Kwentahin nyo po, 1,500 times 1,000. Magkano yun? Oh, wala bang mathematician dito? O hindi na kaya ng calculator? 1,500 times 1,000. 1.5 million? Ganun po ba? Magkano? 1,000 po, hindi 100. Magkano? 1,000 times 1,000. Yun ang naging alaga ng shoeboxes. Grabe! Nakanginong kalwalatian nun. Sa Diyos, kasi hindi yan kayang gawin ng tao. Kaya obvious na obvious, Diyos ang may gawa noon. And in the history, noon lang sila nagbigay ng 1,500 shoeboxes sa isang church. Gawa ba ng Diyos yun? Yes! Hindi yan gawa ng tao. Hindi nga nila ako kilala eh. Ba't ako binigyan ng 1,500? At yung pinaka-head nila, nagpunta pa sa church. Ay, sobrang ligaya ng mga bata. That's the work of God.
And we can give God the glory kasi napaka-obvious na talagang ang pabor ng Diyos ay sumama sa atin. It glorifies God. Faith operate in the realm of impossible. Kaya napaka-imposible pero nangyari. Faith begins when man's power ends. Kapag ubos na ang kapangyarihan natin, papasok na ang pananampalataya. Di ba nangyari sa inyo yan? Lord, hindi ko na po kaya. Wala na akong resources. Wala na akong matatakbuhan. Lord, tulungan niyo po ako. End na. Tapos biglang nagbigay ng himala ang Lord. We give God the glory. So yun, doon na tayo sa dulo, doon pumapasok ang pananampalataya sa bawat isa sa atin. Doon nagsisimula ang pananampalataya. Faith wins the battle. No po? Faith wins the fight. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. When you believe, you will win. Kaya simula pa lang, kung anong pinanampalatayanan mo, yun na yung mangyayari sa'yo. Alam niyo po ba na ang victory ay hindi sa huli nakikita? Ang victory nyo ay sa simula pa lang, makikita na kung magtatagumpay ka. Because what you confess and what you believe, it shall come to you. Amen po ba? Kaya maingat tayo sa sinasabi sa anak, walang mangyayari sa buhay mo. Pag yun, ginawang pinanampalatayanan, pinaniwalaan ng anak nyo, walang mangyayari sa buhay ng anak nyo. Kaya po kung ano yung sinimula mong tinayuan, diyan ka dadalhin yan. Kaya yung faith nyo ang magpapanalo sa inyo sa labanan sa mundong ito. Amen po ba? Praise the Lord. Glory to God. Bibilisan na po natin, ha? Glory to God. Faith rests on God's faithfulness. Bakit ka nananampalataya? Because God is faithful. Hebrews chapter 11 verse 11. Madaling ibigay ang pananampalataya kung alam mong tapat ang Diyos na hindi ka pababayaan at hindi ka iiwanan. God has never made a promise He could not keep, for He is absolutely faithful. Basta ang Diyos nangako sa'yo, gagawin to ng Panginoon. Kailan? Ewan. Ewan. Hindi ko mo pinangakuan ka ng Diyos, ngayon na kagad. God has a perfect time. Not too late, not too soon. Kaya we must learn to wait. Amen? And trust. And while waiting, we must trust in the Lord. Basta alam natin, kung pinangakuan ako ng Diyos ng ganito, mangyayari ito. Kailan? Bahala ang Diyos kung kailan. Kung pagtagalin man ng Diyos, it's okay. God is sovereign. God knows what is best for us. Alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. We cannot question Him. We only have to trust in the Lord. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya tandaan natin yan. Kaya ang pananampalataya natin ang magbibigay ng pangako. And number 3, enduring. No? Siyempre, pagtitiis. Kasi habang naghihintay tayo, may papasok na iba't pang mga gawa ng kaaway. So, we need to endure. Kailangan po, natitiis natin yung lahat na yan. Katulad po ng parang isang sundalo. Sabi ng sundalo, habang nasasaktan, lalong tumatapang. They endure, no? Kaya sa labanan, kinakailangan po, yung endurance natin is like a soldier. Hindi tayo sumusuko. Nagtitiis tayo. We are commanded to endure the weariness of service. Sa paglilingkod po sa Panginoon, nakakapagod. Nakakapagod maglingkod sa Panginoon. Kasi, lana, pag mabuburn out ka na. Pero we must endure, no? Yung mga hirap, yung mga pagod natin na nararanasan, yung mga persecutions natin niraranasan sa paglilingkod natin sa Panginoon, we must endure that. We will not quit. Hindi tayo magkukwit. Kasi tayo nananalig at nananampalataya na ang Diyos ang tumawag sa atin. We will never quit. We will endure everything na ibinibigay. Galatians 6:19, hindi tayo susuko. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako susuko. So, i-endure lang natin yan. No? Alam ng Diyos kung ano naman mabuti. Di huwag tayong sumuko. Hayaan natin ang Diyos. Let God be God. Hayaan natin ang Panginoon, ang maging Panginoon at masunod. We are commanded to endure the onslaught of Satan. Yung pagsalakay ni Satanas. Kaya God has given us weapons of warfare. Binigyan tayo ng Panginoon ng weapons of warfare, ng mga baluti
para po maging handa tayo sa pagsalakay ng kaaway. And what are they? They are the Word of God, the prayer, yung ating mga spiritual disciplines na ginagawa. They are weapons na inihanda po tayo upang ang kaaway ay hindi makasalakay sa atin. So dapat, ngayon okay ka, wala kang kaaway, pero hindi laging wala. Sometimes aatakihin ka. Paano kung hindi ka nakahanda? No? Wala kang breastplate, tinira ka sa saksak sa puso, patay ka. No? Nag-aaway, ang lakas ng weapon niya, wala ka man lang sword of the Word of God. Wala kang mailabas na salita ng Diyos. In Jesus' name, ano nga bang version? Ano nga ba? Ano ko po? Yan na, yan, nasasaksakin ako. Wala kang mahugot-hugot na salita ng Diyos. Talo ka. Di po ba? At tayong pananggalan ng pananampalataya. Nakikipag-away ka, ang daming ganyan, ang daming sibat. Walang pang sanggala. Ay, naku, ang daming sibat. Wala kang shield of faith. Kaya dapat, we are prepared. Dapat nakahanda po tayo. Kaya nga dapat yung ating spiritual disciplines ay talagang ginagawa natin faithfully. We are commanded to endure by reliance on the Savior. So, makakaya nating magtiis kapag nakahawak tayo sa Panginoon. Basta sa Panginoon lang tayo sumandig. Matitiis natin ang lahat ng bagay. Always, kapag nagtitiis na po kayo, ang iisipin lang po natin is temporary lang tayo sa mundong ito. Ang tunay na buhay natin ay nandun sa susunod na buhay. Kaya we must endure. Huwag kang bibigay. Huwag kang bibigay, ano? Na hindi ka na makatiis titinginan ko eternity. Look at eternity. Hindi ka na ay grabe ang buhay ko dito. Hirap na ako. Ang dami-dami pagsubok. Ganito, ganyan. Puno na ako kay etc. Lord, I look at eternity. Pakamatay ka. Mali yun. No? Eternity in hell ka na. So, let's endure. Look at eternity. God has a plan. God has a purpose. Laging ganon. God has a plan. What is happening to me? God has a plan. God has a purpose. May layunin ng Diyos. God is in control. Ang Diyos ang kumokontrol ng lahat ng bagay. I just need to trust the Lord. Magtitiwala lang ako sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, endure like a shoe. Number 4. Anong letter? Y. So, ang obey natin, O, occupied, B, believing, E, enduring, and last, yielded. Kailangan po yielded tayo. Matthew 6:10, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Yielded, not our will, but God's will. Not our ways, but God's way. Kasi yielded ka sa Panginoon. So the Lord makes yieldedness a requirement. Ito ay requirement na tayo ay huwag magpailalim sa kapangyarihan ng kasalanan, kundi magpasakop tayo sa Diyos. Ito yung requirement ng obedience natin. Pagpapasakop sa Diyos, not our will. Pagka hindi mo gusto ang nangyari, hindi ka nasusunod. If you are yielded to God, kahit hindi mo gusto ang nangyari, kahit hindi mo gusto ang sagot na Diyos, andun pa rin ang pagpapasakop mo. Lagi ko pong tinuturo sa inyo, when you pray, give to God what is the desire of your heart. Kahit ano pa yan. Ibigay mo kasi wala ka naman pwede itago sa Diyos Pero bandang huli, kabig ka. But not my will, Lord. Let your will be done. Yielding yon. Yielding na yon. So your heart is prepared. Kung ibigay ng Diyos ngayon, prepared ang heart ko. Natanggapin ngayon. Kung i-delay ng Lord, prepare ang heart ko. Natanggapin next time. Kasi yielded ka. So kinakailangan po tayo para makasunod tayo, yielded po tayo. Amen po ba? Always remember, pag sumagot ang Diyos, sometimes hindi yung gusto mo ang mangyayari. Pero sagot yun ng Diyos. Minsan, ang isipan natin, pag gusto lang natin ang nangyari, yun ang sagot ng Diyos. Pero pag hindi gusto natin ang nangyari, hindi tayo sinagot ng Diyos. Kapag ang sagot ng Diyos, gusto mo, praise the Lord. Pag hindi ang sagot ng Diyos, hindi mo gusto, praise the Lord. You trust in the Lord. Meron pang better na ibibigay ang Diyos sa'yo. Amen po ba? So, yielded. Naka-yield tayo. James 4:7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo.
Every idea, every prayer, ipasakop natin sa Panginoon. The lack of yieldedness is rebellion. Kapag hindi tayo nagpasakop sa Diyos, nagre-rebelde tayo. Kaya dito sinabi ni Samuel, no? Higit na nagustuhan na handog ni Yahweh ang pagsunod kaysa sa handog. To obey is better than sacrifice. Because we can sacrifice without obeying. Kaya nating maglingkod ng hindi sumusunod. Pero ang sabi ng Panginoon, mas higit na mahalaga sa akin ang pagsunod nyo kesa ang paghahandog nyo. Kaya be sure na yung paghahandog natin ay kasama ang pagsunod. Huwag nating bawiin sa handog ang hindi natin pagsunod because that is rebellion. Parang ako nung di pa ako born again. Pag ako nakagawa ng mali, gumagawa ako ng mabuti. Alam nyo ba, nasa isip ko, may timbangan, yung parang Statue of Liberty na meron timbangan dyan. Pag ako gumawa ng mali, nakagawa ako ng mali. Ayoko mapunta ng impyerno. Na maliit pa ako niyan, ha. Kaya gagawa ako ng mabuti. Pantay na. Kala ko, ganun ang buhay, no? Kaya tayo po, mga magulang at kapatid, ipasakop natin sa Diyos ang ating mga ginagawa, ang ating mga pagsunod. We cannot deceive the Lord. So, dapat nandun yung pagpapasakop natin or else tayo po ay nagre-rebelde sa Panginoon. Lack of yieldedness, last, brings God's resistance. Kapag hindi tayo nagpasakop sa Diyos, i-resist tayo ng Lord. Iaalis tayo ng Panginoon. Ang nagmamataas ay ibinabagsak. Sinasalungat ng Diyos ang pagmamataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang kalooban. So, yung humility natin is a sort of yieldedness to our God. Yung pagpapakumbaba natin, yung pagpapasakop natin. So, ang Diyos ay natutuwa kapag tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Pero pag nagmamataas tayo at nagyayabang, i-resist tayo ng ating Panginoon. Obedience. Amen po ba? Obey. O, occupied. B, believe. E, endure. And Y, yield. So, ito po yung gawin natin and I'm very sure that we can give to God our absolute obedience. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo sa oras na ito? And I believe that God spoke to you individually. Yan ang power ng Holy Spirit. Isang message pero iba-iba ang dating sa atin. Iba-iba ang tama sa atin. Nakakatuwang banal na Espiritu Santo na tinitira niya sa atin yung kung saan tayo nangangailangan ng mensaheng iyon. Isang salita pero iba-ibang revelation sa bawat isa. Kaya ang sabi ng Bible, if you hear my voice, harden not your heart. I believe in my heart, habang tayo'y nag-aaral ng salita ng Diyos, nangungusap ang Diyos sa'yo. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Tomorrow might be too late. Today is the day of salvation. Today is the day of your deliverance. Today is the day of your freedom. If you will obey the Lord. Nais ng Diyos ayusin ang ating buhay. Nais ng Diyos pagtagumpayin ang bawat isa sa atin. Nais ng Diyos maging masaya ka. Nais ng Diyos magkaroon ka ng kapayapaan. Nais ng Diyos maranasan mo ang tunay na pagmamahal. But you need to obey. You need to obey. Sumunod tayo sa Panginoon. Magpasakop tayo sa ating Panginoon. Let God be God and let the enemies be scattered. When we let God to be God, magtatakbuhan ng kaaway palayo sa ating mga buhay. So let God be God. Hayaan natin na ang Diyos na ang bahala sa ating mga buhay. Ang Diyos na ang bahala sa ating mga problema at suliranin. We will obey God. Amen po ba? So sa oras na ito, kung ano man ang sinabi ng Lord sa inyo, pangawakan niyo po ito and I pray na magkaroon kayo ng courage to obey God. Sa inyong narinig, sana magkaroon kayo ng courage to obey God. Sana kung tayo'y nakalihis sa direksyon na pinatatahak sa atin ng Panginoon and you hear the voice of God, sana bumalik tayo sa direksyon na pinatatahak ng Lord sa atin sapagkat hindi pa huli ang lahat. Habang may hininga, may pag-asa pa po tayo. Kung may mga nasayang na mga panahon sa atin, naging pasaway tayo, naging rebelde tayo, merong panahon para magbago. Merong panahon para iayos ang ating relasyon sa Panginoon. And this is today. Today is the day of salvation. If we will just open our hearts to the Lord and pour out your heart to Him, He will understand you and He will help you. Sabihin nyo lang sa Lord, Jesus, help me, and Jesus will help you.
Kaya umawit lang po tayo at habang inaawit natin ito, damahin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay as we continue to prepare our hearts to worship the Lord. Because worshiping God inhabits the praises of His people. God inhabits the praises of His people. So umawit po tayo ng isang awiting ito. To the Lord, let's just sing. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, darkness nights. You are close like no other. I know you as a father. I've known you as a friend, and I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay sa Lord? All my Let's declare it life with you our have mouth. been so, so True, Lord, you are so faithful to us. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Now just the people that can sing all my life. All my life you have been faithful. Lift your voice to the Lord. See the goodness of God in our lives. All my life you have been so, so good. Yes, you are so good and faithful, God. Every breath that I am able, I will sing of the goodness One more of time, God. all my All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the
iyong mga anak, produkto ng iyong katapatan. Produkto ng iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Na kahit ano, Panginoon, ang kanilang pinagdaraanan, kahit na ano ang kadiliman ng buhay na nararanasan, narito sa iyong harapan, nagpupuri sa iyo. Idinideklara namin ang iyong kabutihan. Nagtitiwala kami sa iyo na hindi mo kami iniiwan at pinababayaan. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tulungan mo po kami na maging matibay, na maging matatag, na sumunod sa iyo, na magtiwala sa iyo, manampalataya sa iyo. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoon, kung meron na po sa amin na makakabitiw na. Dahil sa sobrang bigat ng kanilang dinadala. Bigat ng kanilang problema at suliranin. Na lahat ng resources ay nagamit na po nila pero wala pa rin. Nandun na sila sa dulo, Panginoon, ng kanilang buhay. Pero hindi bumibigo, hindi nabibigo, hindi nawawala ng pag-asa, Panginoon, sapagkat nandyan siya, nandyan ka, nakasama nila. Panginoon, marami pong salamat. Sa oras na ito, patawarin mo kami kung meron kang sinasabi sa amin na hindi namin pinakikinggan, na hindi namin ginagawa, o hindi namin isinusuko sa iyo. Patawarin mo kami kung naging matigas ang aming ulo. Patawarin mo kami kung nagtiwala kami sa aming sarili. At naghihintay kami ng paglapit mo, ng pagtulong mo, na hinihintay mo rin naman ang pagsunod namin. Tulungan mo kaming sumunod. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. At sa umaga pong ito, inilalagak na namin sa iyong mga kamay ang lahat ng alalahanin, ang lahat ng takot, ang lahat ng pangamba, ang lahat ng problema, ang lahat ng pangangailangan, ang aming mga pisikal na katawan, ang lahat ng uri ng sakit na iramdaman. Inilalagak na po namin sa iyo ang sitwasyon ng aming mga buhay, ang sitwasyon ng aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga alalahanin, ang aming mga trabaho, ang pinagmumulan ng aming pagkain at inumin. Inilalagak na po namin sa iyo, Panginoon. Mangusap ka, O God. Speak to us, Lord. Tell us what to do. Buksan mo ang aming mga pandinig. Imulat mo ang aming mga mata. Tanggalin mo po ang anumang mga hadlang upang hindi ka namin marinig at makita. Pawiin mo at tanggalin at tunawin ang katigasan ng aming mga puso. Upang sa ganon, Panginoon, maipadama mo sa amin ang tamang landas, maipadama mo sa amin ang pagmamahal mo, at kami patuloy na magtiwala sa iyo. Maabag ka sa buhay ng bawat isang anak mo. It is a great delight in you to show yourself strong to them. Ito po iyong kinalulugdan. Ito po ang iyong ninanasa na ipakita mong iyong sarili na malakas sa bawat isa sa amin. You are stronger than our problem. You are stronger than our needs. You are stronger than our enemy. You are stronger than any sickness, diseases, and pain. Panginoon, sa oras na ito, wasakin mo at tanggalin ang lahat ng gawa at plano ng kaaway sa aming mga buhay. Spiritually, emotionally, physically, even in our relationship. Destroy the works of the enemy. In our lives, wala silang karapatan sa aming mga buhay. Kami ay pag-aari ng Diyos. Kami ay anak ng Diyos. Kaya't walang karapatan ng kaaway na manatili sa aming mga buhay. We destroy you. All your works and wiles and plans, we destroy you right now. We destroy your sickness, diseases, and pain in the body of God's people. We destroy all the spirit of bankruptcy in the name of Jesus. We destroy all the spirit of lack because God is our shepherd.
We destroy all the broken relationship because God will heal the brokenhearted. We destroy the works of the enemy because Jesus died on the cross and lives again. We destroy the power of death in the life of your people. In Jesus' mighty name. Walang untimely death na makapananaig sa aming mga buhay. Because we are yours, Lord. We are yours. Kami ay pag-aari mo. Kaya, Panginoon, sa buong linggong ito, idinideklara namin ang iyong pagkilos. Malaya kang kumilos sa aming buhay. Malaya kang gawin kung anong nais mo sa amin. Hindi ang gusto namin, kundi ang gusto mo. Because we know that your ways are perfect. Kaya nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Parangalan mo ang iyong pangalan sa aming buhay sa buong linggong ito. Maging sa aming pamilya. And we ask and we plead the blood protection of the Lord upon your children and upon our children and upon our family and upon all the sources of our income. We plead the protection of the blood of the Lamb in Jesus' mighty name. And we claim the victory even right now. At sa aming pagbalik sa lugar na ito sa susunod na linggo, bit namin ang magagandang patotoo, karanasan, pagpapala, himala, kagalingan na ginawa mo sa amin sa buong linggong ito. With that, Lord, we carefully give back to you all the glory, all the honor, and all the praise. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen and Amen. Praise the Lord. God bless you all po. Amen. Patuloy nating palakpakan ng ating Panginoon at sabay-sabay po tayong umawit. Ito po ang pangako natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Magmamahal sa'yo na